Canarim Lake ay kilala dati sa tawag na Katanglaran, kung saan tumutubo ng sagana ang mga halamang tanglad sa mga bahagi ng Canarim Lake, bago ito naging wetland na naging bahagi ng mga ilog at kanal na mahusay na umaagos sa lahat ng tubig baha mula sa mga karatig nitong mga barangay. Ang Canarim Lake ay isang natural na wetland na matatagpuan sa Barangay Canarem, Victoria, Tarlac. Kilala ito bilang tahanan at destinasyon ng iba't ibang klase ng mga ibon. Hindi lamang mga ibon dito sa Pilipinas ang masisilayan, kundi maging iba't ibang klase ng mga ibon mula sa malalayong lugar sa labas ng Pilipinas, gaya ng bansa mula sa Siberia, Japan, China, at New Zealand na siyang pangunahing masisilayan sa Canarim Lake. Ang Canarim Lake ay isa sa pinagmamalaki ngayon ng bayan ng Victoria sa larangan ng sustainable ecotourism at conservation dahil sa iba't ibang dami ng species ng ibon na makikita dito sa lugar na ito. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa. Kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kailan po kayo unang naging interesado na nahilig sa mga ibon o pagbe-birdwatching? Interested ako sa birdwatching 2011. Pero wala pa akong equipment noon. Tapos wala pang nag-guide sa amin na organizations, mga groups na talagang nahilig lang akong maglitrato, ng mga ibon, gano'n. Bilang isa sa mga katuwang ng local government unit at tagapangalaga na in charge po dito, kailan po nakilala at naging popular ang lugar na ito sa mga tao? Nag-start ako mag-birdwatching 2019 nung nag-start si former Mayor Christian. So ako po yung isa sa mga pinahawak niya rito sa Canarim Lake. Pero dati na pong merong mga mayors na interest na ayusin yung Canarim Lake. Pero nung panahon po ni Mayor Christian, doon yung talagang pinatutukan niya ito. Ano-ano po ang mga makikita at pinagmamalaki ng lugar na ito sa mga taga-ibang lugar at mga banyagang bumibisita dito sa Canarim Lake? Dito sa bayan ng Victoria, dito sa Canarim Wetlands, ang isa sa mga pinaka-interesting na ibon na migratory na ibig sabihin na bumabiyahe siya each year ay yung Siberian ruby-throat. Kasi napaka-vocal niya. One, napaka-vocal niya. Tsaka number two, visually stunning siya kasi meron siyang ruby-colored na patch sa dibdib. So, maraming mga birders sa Pilipinas ang naghahangad makita yon. Kaya tuwang-tuwa ako pag nakikita ko siya dito sa Canarim. Ano-ano po ang mga binabalikan nila dito sa pinagmamalaking lugar ng Victoria, dito sa Canarim Lake o mas kilala bilang bird sanctuary? Hanggang ngayon, fascinated pa rin ako dun sa mga ducks. Mga shovelers, tufted, tapos syempre yung mga locals namin dito, yung wandering whistling ducks. Tsaka syempre yung paborito namin, yung Philippine duck. Sobrang bold na raw pa rin na talaga. Anong buwan po kaya madalas nagkakaroon po ng sinasabi nilang birding season o pagdating ng mga iba't ibang klase ng mga ibon o mga tinatawag na migratory bird? Birding season starts around October, around May. Pero sobrang daming ibon dito between February, March, April yan.
yan yung talagang census period, ibig sabihin bandang February, yun yung time ng DNR na magbibilang ng mga ibon dito. Yun din yung best time to visit the place. Ano pong masasabi ninyo sa lahat ng mga nagkaka-interes makita at masilayan ang tinuturing na ecotourism destination ng bayan ng Victoria? Sana mas maraming pang magka-interest sa birding, bird photography, tsaka sa birding na rin. Para ano na kasi pagka nagkaroon ka ng interest, yun na rin yung pangangalaga sa biodiversity. Kasama na yun. So yun yung isa sa mga ipapayo namin. Magkaroon sila ng interest at pangalagaan na rin nila yung lugar. Ipapayo ko, sana ma-trigger yung sense of curiosity nila. Kasi karamihan sa mga ginaguide namin dito, sa mga bumibisita, lagi nilang sinasabi, "Sir, ang alam lang namin yung Philippine Eagle at saka yung Maya." Pero makikita nyo sobrang dami ng variations ng species na makikita dito sa Canarem Wetlands sa bayan ng Victoria. Actually, there are already 99 species recorded alone. Suportado po ba ito ng lokal na pamahalaan? Sa ngayon po, 100% po yung support ni Mayor, Congressman Christian Yap na siya nag-start nito. Saka po ni Susan, dahil nung siya talaga ang nagsabi sa amin na alagaan at i-push yung pangangalaga dito sa Canarem Lake. Tapos ngayon po tinutuloy nung napakabait naming mayor, na very supportive po siya sa lahat ng efforts ng Canarem. So yun po, 100% na talagang suportado ng local government at ng provincial government yung Ano po sa tingin nyo ang pinakapangunahing problema na kinakaharap ng Canarem Lake o ng pangunahing ecotourism ng Victoria? dito sa Canarem po, siguro isa poaching pa rin. Isa yun. Tapos yung hindi naman natin masasabing threat sa kanila kasi minsan naililipat sila ng lugar dahil tinatamnan yung mga lugar na kinakainan nila, ganoon. Pero kasama naman dun sa ng lugar yun, hindi natin maaalis. So yun, siguro poaching, yun nga, yung hunting, yung mga yan. Pero ngayon dito minimal na lang kasi binawal na talaga. Hindi kagaya natin. Ang Canarem Lake ay itinuturing din bilang isa sa pinakamahalagang wetland site sa Pilipinas na tinukoy ng DEN para sa proteksyon, kung saan ang Biodiversity, Conservation and Protection Team ay naglalayon na gawing isang napapanatiling ecotourism area ang Lawa, mula sa suporta ng mga lokal na grupo, kabuhayan sa Victoria sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng ecotourism. At dahil dito, unti-unting nakikilala ng birdwatching community ang Canarem Lake Bird Sanctuary. Mahalaga ang Canarem Lake di lamang dahil sa kilala ang lugar, kundi nagtataguyod hindi lamang ng turismo sa pamamagitan ng birdwatching, kundi nagbibigay din edukasyon sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng mga ibon at ang kanilang papel sa kalikasan. At may isusulong ang ecotourism at habitat protection ng Canarem Lake. Dahil ang kahalagahan ng mga ibon dito ay ang pagpapanatili ng balanse ng ating ecosystem at pag-aalaga sa ating inang kalikasan. Habang kalangitan, oo, pagod ka na. Hindi ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ano naman muna.
tandaan mong sapat ka. Dahan